In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Good evening po. Raise your standard of giving. Pwede nating itaas ang antas ng ating buhay pag na-promote ka. Pwedeng antas ang ating lifestyle kung nakapagbenta ka ng lupa o kaya tumama ka ng loto. Siyempre. But it could also be an invitation to raise our standard of giving. Si Saint Mother Teresa, mayroon po siyang expression. Sabi niya, and I agree. When your cup overflows, don't waste it. Share it. Pag nag-umapaw ang iyong tasa, huwag mong itapon. Huwag mong sayangin. Ibahagi mo. Kumuha ka pa ng isang tasa para mapapakinabangan pa ng iba. Pero siguro, if Jesus would hear this, would challenge Mother Teresa more. Tama nga naman, yari. Sumusobra-sobra rin kakayahan mo. Yung sweldo mo, sobra-sobra na sa kailangan mo. Ang gawin ko na lang siguro, bili pa ako ng isang yate. O siguro isang bahay pa. O kaya isang kotse pa. Okay naman. Pero you can share it more than your own benefit. Ang pinag-uusapan pa lang yan, yung sobra sa tasa. Pero si Jesus, from the example of the gospel, he was referring to the widow who from her poverty did not give from her surplus because she was poor. Wala siyang surplus. She gave from all that she has to live for. Take note, ang mga widow noon, nung panahon ni Jesus, mahirap na mahirap. Alam niyo po bakit? Kasi yung mga babae noong panahon ni Jesus, I hope you don't mind, totoo naman, hindi po pwedeng magtrabaho. Hindi po sila nag-aaral. Ang lalaki lang yung nagtatrabaho at provider. Yung mga babae nasa bahay. Kaya pag namatay yung lalaki, kawawang-kawawa yung mga widows. Mabuti nga ngayon yung mga babae nag-aaral, nagtatrabaho. Kumisan, mataas pa yung posisyon nila sa trabaho nila dahil masisipag yung mga babae ngayon. Kahit sa pag-aaral. Tapos, pwede rin silang magnegosyo. At kumisan, magaling pa sa negosyo mga babae kaysa sa mga lalaki. Kaya noon, when Jesus talk about a widow, mahirap na mahirap yun. And she gave two coins. This must be an expression of something that would challenge us. Siya nagbigay sa kanyang kakayahan kahit konti-konti lang. Kaya nga pinuri ni Jesus itong babae. Kasi daw itong mayaman, nagbibigay lang from their surplus. Parang yung tasa, yung sobra. Pero siya, galing sa laman ng tasa niya, binigay niya lahat. A total self-giving to God. A total surrender. Siguro we can study a case at hand to understand this more fully from the program of Cardinal Gaudencio Rosales. Si Cardinal Rosales, siya po yung kardinal na pumalit kay Cardinal Sin. At siya naman yung kardinal pinalitan ni Cardinal Tagle. Buhay pa po si Cardinal Rosales. Meron siyang program noon from Batangas, dinala niya sa Manila when he became the Archbishop of Manila and Cathedral and eventually the Cardinal of Manila. Ang kanyang programa, Pondo ng Pinoy. Can you repeat that? Pondo ng Pinoy. Programa niya to. And there are only 4 points and principles that he wants to bring. To help the poor from the poor people themselves. Na kayang tulungan ng mahirap ang kapwa nilang mahirap. Hindi lang galing sa mga mayaman. Tignan niyo ang prinsipyo ng Pondo ng Pinoy, Give a little
A small act. These little acts can be seen in the gospel. As in the gospel of the crumbs, yung mga mumog na nahuhulog sa lamesa ng mayaman. O itong mga widow's mite, sinasabing barya-barya nung babaeng byuda. Alam niyo po kung magkano pinabibigay ni Cardinal Rosales sa pondo ng Pinoy? 25 centavos. Pinalalagay niya sa walang laman na mineral water. Di ba yung 25 centavos lang ang magkakasya doon? Yung 5 pesos, 10 pesos. Ano yung 20 pesos? Hindi kakasya doon. Pinapalagay lang niya 25 centavos. Di ba yung 25 centavos hindi mo na binibilang? Hindi mo na sinasama doon sa bulsa mo yan. Nakakabigat lang. Pagpunta ka sa mall, pag may sukli kang 25 centavos, bibigyan ka na lang ng candy. Kahit pa kumisan, 75 centavos. Parang hindi na binibilang. Pero si Cardinal Rosales, yun ang pinabibigay niya. Bakit? Kasi yung 25 centavos, kayang ibigay ng mahirap. Parang sinasabi niya, yung pagbibigay, hindi lang pang mayaman, hindi lang pang milyonaryo. Kahit ang mahirap, kayang magbigay. Minsan nga, nabigla ako, nagmisa ako sa isang barangay. May nag-offer ng bata, malit na bata. Alam niyo po anong in-offer niya? Mineral water. Lalagyan pala ng mineral water, puno ng 25 centavos. Their family was following the principles of Pondo ng Pinoy. Diba sabi ni Bishop Ambo David, madalas kong sinasabi to, huwag mong tawaging wala ang konte. Kahit konte, meron. Can you repeat that? Huwag mong tawaging wala ang konte. Kahit konte, meron. Umpisan natin dyan. Ang pagbibigay kahit konte. Huwag ka mahiya. Sir Marlon, pwede mong off yung isang print. Merong ano yan. May switch dyan. Total, tay-tay lang naman. Sir, kaya ano yan powered sa yan. Nagbibigay kasi ako ng recollection. Hindi, homily lang. Yan. Tinanggal mo na. Natanggal na. Yan. Pag nakikita nyo, okay na, no? Better na? Okay. Okay, that will be better. Yan. Yung it's not about the theology of the crumbs excess from the tables of the rich man, but it's the theology of the widow's mite. This is the gospel. Yung ikalawa, prinsipyo ng Pondo ng Pinoy, regularity. Yung pagbibigay ng konti, pero malimit. Little gestures of kindness exercised with regularity form virtue and build character and a way of life. Yung pagbibigay, hindi naman kailangan one time, big time. Yung magbibigay ka, Pasko. Magbibigay ka, birthday mo. Magbibigay ako, birthday mo. O kasal mo, kaya nagbigay ako. Hindi. It's a small act of goodness every day. Or regularly. Hindi lang pag may okasyon. O kaya, may project. At our life is giving us a natural thing. Tignan nyo yung Kapampangan. Sa Kapampangan, alam ko naman, yung taga Tarlac, dahil na taga-Concepcion, Kapampangan pa rin. Ano po sa Kapampangan yung buhay? Ha? Bie, dito, ganito din sa Kapampangan, bie. Ano yung sa Kapampangan yung magbigay? Ano? Yung give. Bie, di ba? The same. The same word. Sir Marlon, sa mong Kapampangan, pag sinabi mong buhay, bie. Pag sinabi mong bigay, bie. Parang sa Kapampangan, our parlance is already our philosophy. Our language depicts how we understand life. It's not only living but giving. Gusto mong mabuhay, magbigay ka. Biyasang bamye, bumye, mamye ka. Regularity. Kaya nga, yung
Pondo ng Pinoy, meron siyang slogan eh. Ganito po yung slogan niya, napakalalim na Tagalog. Tagalog ng mga taga Bicol. Tagalog ng mga Batangas. Ganito po, anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit, ay patungong langit. Can you repeat that? Tayo po lahat. Anumang magaling, kayo po, again, class, 1, 2, 3. Anumang magaling, kayo po, kahit maliit, basta't malimit, patungong langit. And this is the slogan of Pondo ng Pinoy. Kahit maliit, basta malimit, ito'y papuntang langit. Ikatlo, mahalaga po itong katlong prinsipyo niya. Whenever you give, pag nagbibigay ka, it should be rooted in the love of God and neighbor. Tandaan niyo po ito. Pag nagbibigay ka, isipin mo, ginagawa ko ito dahil mahal ko ang Diyos at mahal mo ang aking kapwa. Huwag kang magbigay kung masama sa loob mo. Sayang lang. Huwag ka nang magbigay kung napipilitan ka lang. Huwag na lang. Sayang. Walang kahulugan sa iyo. Huwag ka nang magbigay kung masakit sa kalooban mo. Huwag na lang. Salamat na lang. Dahil ang ating pagbibigay ay ating pagmamahal sa Diyos, sa kapwa. Kung nagsimba kayo kahapon, yung corporal acts of mercy. When I was hungry, you gave me something to eat. When I was thirsty, you gave me drink. When I was naked, you clothed me. A stranger, you welcomed me. I was sick, you visited me. I was in prison, you cared for me. A stranger, you welcomed me. These are concrete expressions of love of neighbor. Di ba yung pananampalataya natin sa Diyos, spiritual? Yung pagsisimba natin, liturgical? Yung paghomily natin, theological? Pero yung iniimbitahan sa atin ng Diyos, lagyan natin ng katawan, lagyan natin ng mukha, lagyan natin ng kamay, paa, ang ating pananampalataya, ang ating pagsamba at salita ng Diyos sa pagtulong sa kapwa. At sinabi pa ni Jesus dito sa Ebanghelyo, kahapon pala, Matthew 25, what you have done to the least of my brother, that you have done unto me. Kung ano man ginawa mo sa mahirap mong kapatid, ginawa mo yan sa akin. Kaya when we give, parati nating inisip, kaya nagbibigay ako, masaya sa kalooban ko, dahil mahal kong Diyos at mahal ko ang aking kapwa. Kahit hindi dapat mahalin ko minsan. Di ba? May mga mahirap mahalin. Yung matigas yung ulo. Minsan hindi man karapat dapat mahalin. Kaya nga, corporal acts of mercy. Did you know mercy means love that is not deserved? Yung minamahal mo kahit hindi man siya karapat dapat mahalin. Ganyan kasing pagmamahal ng Diyos. It's called merciful love. Kaya mahal ka ng Diyos not because you are worthy or I am worthy. No, because He loves you, period. Because He is love. He could not be otherwise. Last na lang po ito sa 4. Pondo ng Pinoy is empowerment of the poor community. You become givers, not only receivers. A transformation of the habit of love and goodness. Kung tignan niyo po, gumagraduate ang taong binibigyan, tumatanggap, nakikinabang. Pero ngayon, nakakapagbigay na siya. Nakikipagbahagi na siya, nakakatulong. That's another level of your identity and dignity. Hindi ba masarap yon? Dati binibigyan ka, pinapaaral ka, pinapakain ka. Ngayon, tumutulong ka na. Mama, ako nang bahala sa grocery mo this month. Total, may sweldo na ako. Hindi ba masarap yon? Graduation yon. From receiving to giving. It is empowering. Dati yung mahihirap, tumatanggap lang sila. Pero ngayon, nasasabi nila sa Pondo ng Pinoy, 25 centavos. Nakakapagbigay din pala ako. Matutulungan namin ang ating kapwa. Hindi na kailangan yung milyonaryong mayaman ang tutulong. Kaya natin matulungan ang bawat isa. Because giving is rooted in faith and the evangelization that we experience.
Bigyan ko po ng mga example to na mas concrete. May isang nag-birthday, 80 years old. Sumulat siya ng 14 points to ponder when you are already 80 years old plus. Una, sabi niya, pero 14, dalawa lang gagamitin ko. Okay, isa na lang. Sabi niya, now I stop bargaining with vegetable and fruit vendors. A few more pennies will not burn a hole in my pocket, but it might help the poor fellow save her daughter's school fees. Ngayon, 80 na ako, hindi na ako nakikipagtawaran sa palengke o sa mga nagtitindang gulay o prutas. Kung ilang piso na lang, hindi ko natatawan kasi baka makakatulong pa sa kanila. 80 na ako eh. Ano pa ba naman ang kailangan ko mas marami? May kukwento ko dyan Mayroong mag-asawa mayaman. Ako rin kinuwento ng kaibigan ko. Ang ganda ng kotse nila. Nagninang sa kasal yung kanyang nanay sa Cathedral, Manila Cathedral. Big time. Yung reception sa Manila Hotel. So, from the wedding, natapos ng mga alas 5, papunta na sila sa Manila Hotel. Yung asawa niya, at saka yung babae, yung ninang, magandang yung kotse nila. Mahal yung kotse nila. Nasa traffic, mayroon pong kumakatok dun sa bintana, nagtitinda ng bayabas. Alam niyo po yung guwapol? Yung malalaking bayabas, 3, nakasupot. Tapos medyo umuulan, yung nakakapote po siya yung plastic lang, yung improvise lang. Tapos yung babae medyo matanda, pagod na rin Halos siguro mag-apon siya nagtitinda ng guwapol. Tapos, ginaganyan yung guwapol. Sabi ng babae, mukhang manyaman na rin yung guwapol. Titil-tiltalang bago ko, kaya asin pwede na lang. Salwantala. So, binuksan niya ang magandang kotse. Sabi, magkano yung guwapol? Sabi ng babae, ma'am, 100 po, 3. Natural siguro sa negosyante, itong negosyanteng matandang ninang na mayaman. Hindi na lang pwedeng 75 na lang? Tigto 25? Hindi, ma'am. Sige na. 100 po. Binibili ko rin po kasi ito. Hindi, 75. Kung di mo gusto, hindi namin bibilin. Alam niyo po na person itong babae kasi wala nang choice, di ba? Gusto niya siguro mo. Sige po, 75 na lang. Binigay yung 100, sinuklian pa ng 25. Pagkasara nung bintana nung kotse, sabi ng lalaking husband niya, ikaw naman, ang ganda-ganda ng damit mo, ninang ka sa kasal, ang ganda-ganda ng kotse natin, ang mahal ng kotse na, hindi ko nasasabihin ko ng kotse. 100 lang, tinipid mo pa yung nagtitinda. Parang sinasabi niya, there is a certain level in our life, we don't have to bargain with the poor. Pag yung pera mo pumunta sa mahirap, hindi masisira yan, hindi masasayang. And maybe this is the invitation of our gospel. Sometimes you do not only give, but you help them raise their dignity. It is dignified charity ang tawag natin dyan. Gusto ko lang pong magtapos sa ating title ng ating reflection. Sabi nung nabasa ko, when God bless you financially, don't raise your standards of living. Raise your standard of giving. Can we repeat that? When God bless you financially, don't just raise your standard of living, raise your standards of giving. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.